So for those of you who have just joined us, ito yung aming third of a series. Nasa isang series tayo ngayon na ang title is Fail Forward. And we are giving this kasi lahat tayo from time to time sumasabit, di ba? Tayong lahat from time to time nagkakaroon tayo ng sala. Hindi tayo nandito para sabihin na, sige lang, mag-sin ka lang na mag-sin. But we're making the most of those failures because failure is inevitable. Di ba? So, today, punta tayo dun sa kwento ng isang disciple ni Jesus, regarded as one of the best church planters. Isa sa most powerful disciple ni Jesus. Last week, nung ako yung nag-preach, pinag-usapan natin about yung kay Paul. Today naman, punta naman tayo kay Peter. Are you guys ready to hear the word? Okay, praise God. So, tingnan natin muna to. Una muna, siya ay binigyan ng warning at siya ay binigyan ng assurance ni Jesus. So, sa Luke 22:31 to 34, sinabi ni Jesus sa kanya, si Simon, si Peter din yan. Sabi niya, Simon, Satan has asked me to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. So dito, winarningan ni Jesus si Peter. Sabi niya, alam mo, Peter, you are going to fail. Sabi pa nga dyan, no? I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned back, hindi niya sinabing if you will turn back. Kung sakaling lumayo ka sa akin, kung sakaling mag-backslide ka, sabi niya, hindi. Nakita ko na eh. Kasi si Satan mismo nagpaalam na kung po pwede, sasalain daw kayo na parang harina. Sino sa inyo nakapagsala ng harina? Kung sakaling marunong kayong mag-bake or gagawa kayo ng hotcake, ewan ko, ginagamit ba yung harina sa hotcake? Kasi hindi naman ako marunong magluto. Nag-iimbento lang ako. Okay? Pero, alam niyo, you know what I'm saying, no? Sabi niya, sasalain kayo. Sabi niya, when you have turned back, ano dapat yung gawin mo? Strengthen your brothers. Lahat kayo, mag-encouragean kayo. Pero, si Peter, very confident. Sabi niya, hindi mangyayari sa akin yun. Ilan sa inyo ang tingin nyo magbabackslide kayo in the future? Meron ba sa inyong ganyan? Ha? Di ba nagpakita pa nga ako ng video 2 weeks ago? Sino sa inyo nandito nung week 1 ito? Di ba nagpakita ako ng video, yung lyrics niya nakalagay pa doon, till my last breath, I will worship you. Ano nangyari? Yung nagsulat ng kantang yon, ngayon hindi na siya Christian. Sabi niya, I have turned away from the faith. So si Peter parang niya sabi niya doon, he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. But Jesus answered, Peter, I tell you, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Pagkakait mo ako niyan. Sabi niya, today pa lang. Okay? So ano nangyari? Nagkaroon ng failure. Fast forward, verse 54, sabi dyan, seizing him, led him away, took him to the house of the high priest. Peter followed at a distance. So si Jesus dinala na doon. Si Peter nakasunod. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. Nakiupo. A servant girl, hindi man lang to sundalo, isang batang maliit na babae. Babae na, bata pa, servant pa. Saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, this man was with him. But he denied it. Sabi niya, woman, I don't know him. He said, ano pa? Sabi dyan, a little later, someone else saw him and said, uy, isa ka sa kanila. Sabi niya, man, I am not. Nagkakamali ka, hindi ako yun. About an hour later, another asserted, certainly, this fellow was with him, for he is a Galilean. Pero sabi na naman ni Peter, I don't know what you're talking about. And just as he was speaking, the rooster crowed. Tapos bigla sila nagka-eye to eye ni Jesus. Sabi dyan, the Lord turned and looked straight at Peter
And then Peter remembered the word the Lord has spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he wept outside and wept bitterly. Alam nyo ang importante dito, hinighlight ko dito, he went outside and wept bitterly. Alam mo, marami sa atin, especially sa mga lalaki, pag tayo umiiyak, ayaw nating ipakita. Many of our failures, ayaw nating alam sa ibang tao. Gusto nating ikwento pagka yung mga times na bida tayo. Pero yung mga times na tayo ay napahiya, yung mga akala natin, eto yung best decision. Tapos sabi mo, o tara, sigurado ko itong negosyong to, okay to eh. Tapos pinagpatuloy mo, nung nalugi, gusto mo ikahiya. Tuwing tinatanong ka, kamusta yung negosyo? Okay naman. Pero ang totoo nun, nalulugi. Ayaw natin na sabihin sa iba. Bakit? Nung week 1, di ba, sinabi ko sa inyo, kasi ganun ang culture natin eh. We don't want people to see our failures. Gusto natin makita lagi nila, it's the good side. For example, di ba, even sa Facebook, pag nagpo-post tayo, anong nilalagay niyo doon? Bagsak na naman ako today, yung aking mga grades. Repeat again. Yung ba ang mga sinusulat niyo doon? Di ba hindi? It's so bad. Yung ganyan, kasi tawag dyan, hypocrisy eh. Pagka yung lagi mo lang gustong ipakita yung good side mo, and natatakot ka. And I think dapat yung Facebook magpalit na ng pangalan eh. Dapat yung pangalan niya, fake book. Bakit? Lahat naman ang nilalagay doon fake eh. Di ba? Isipin nyo how many people, yung mga kasal na naghiwalay na dahil dyan sa Facebook. Ilan na kaya ang mga magkakaibigan nag-away dahil dyan? Ilan na kaya ang mga taong na-bankrupt dahil dyan? Bakit? Kasi pagka kunyaring isa nag-post, bagong shoes na naman ako. Diba? May bagong shoes. Ikaw may inggit. Baka maganda yun ah. Kaya makita mo diba ngayon ng Facebook, ang dami niyang mga ads. Kasi alam niya ang mga tao, maluho. Kung papakitaan mo sila ng isang bagay at sasabihin mo sa lang kailangan mo to, the truth is, kahit na hindi naman nila kailangan, they will buy it. They have excess of everything. Diba? Bakit? Para meron silang ma-post. Diba? Kasi sa kanila, pagka merong pinost yung iba, kailangan meron din ako ma-post. Maraming ang mga tao eh, na pagka kunyari 30 days na silang hindi nakaka-post, nag-worry na, nasistress na sila, naku, napabayaan ko na naman yung aking mga content. Nasira na naman ang aking kalendaryo. Diba? Sa akin, tignan niyo yung Facebook ko, I rarely post. And I rarely also check. Usually, when I post things, meron akong ina-advertise kasi alam ko maraming makakakita. But I don't post to simply show off. Diba? It's all about us looking good. Kaya ang failure sa atin is a bad word. Masamang mag-fail. But today, matututunan natin, and keep this in mind, the Lord wants to bless you. Sabihin nyo, the Lord wants to bless me. Hawakan nyo yung sarili nyo with conviction, the Lord wants to bless me. Do you really believe that? The Lord wants to bless you? Sigurado kayo? But hear this, okay? The Lord wants to bless you, but He wants to bless the real you. Hindi yung fake you. Not the person you are pretending to be. Kasi tignan nyo to, dalawang klase daw yan eh. Meron yan yung, bakit? Yan. Yung hypocrisy versus self-deception. Pag sinabi yung hypocrisy, ikaw, alam mo yung sarili mo, ito yung reality. Pero may pinoproject kang ibang tao na gusto mong makita ng iba. Pagka naman, you are deceived. Yung sarili mo ay deceived. Ibig sabihin yan, ikaw mismo naloloko na akala mo ganun ka. Ito yung tawag nila dyan, example, puging-pugi ka sa sarili mo. Siguro wala kayong salamin, kaya pag naglakad ka, akala mo ganyan. O kaya ikaw mismo akala mo ang dami-dami mong pera. Hindi mo kasi tinitignan yung iyong bank account. Nagets nyo? Iba ang deceived, iba ang hypocrisy. Okay?
So, tignan natin kung ano ang ginawa ni Jesus kay Peter. Nagkaroon ng restoration because Peter repented dun sa kanyang nagawa. So, makita natin dito, patay na si Jesus. Sabi dyan, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. You know that I love you. Then, ang dapat mong gawin, feed my lambs. Pero again, tinanong na naman siya ni Jesus, Simon, son of God, do you love me? And he answered, yes, Lord. You know that I love you. So Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? And Peter was hurt because Jesus asked him, do you love me? And he said, Lord, you know of all things that I love you. Tinanong ni Jesus si Peter 3 times. He gave him 3 times to receive him again. Na mahal kita, Jesus. Bakit? 1 for each time that Peter denied Jesus. And yun sa sinasabi niya na, feed my sheep, feed my lamb, ano yung nangyayari doon? Nirecommission niya siya. He recommissioned him despite all his failures. Alam mo, siguro kung tayo yan, pagka nakita natin si Peter, ano sasabihin natin for the first time? Paano ba tayo pagdating sa ating mga kapwa? O ano? Kita mo na? Sabi ko sa iyo, ayaw mo maniwala, i-deny mo ako eh. Diba? For example na lang, no? Pagka kunyari may tao na very confident sa inyo, huwag kang mag-alala sa katapusan. Babayaran kita. Bigyan mo lang oras. Promise yan. Ikaw, alam mo na sa sarili mo na hindi siya makakabayad. Naku, sasabit na naman tayo. Hindi pa nga ako. Ikaw ang unang-una paghawak ng pera. Pupunta, tulog ka pa, nandyan na ako sa bahay mo. Tapos, dumating yung araw, the next day, wala. The next day, wala. The next day, wala. Tapos, after 1 week, nagkita kayo. Tapos, sabi mo sa kanya, ano? Ano nangyari? Diba? Sabihin mo sa kanya, pasensya ka na, bro. Wala eh. Hindi, nung pagdating sa akin, bawas na eh. Kulang pa sa amin, sa pambahay na gastos. Ano sasabihin mo sa kanya? Sasabihin mo ba parang si Peter na, Olika, ito na lang yung mga gawin natin. Let's move on. Hindi, di ba sabihin mo sa kanya, o kita mo, sabi ko na sa iyo, dapat di na lang kita pinautang eh. Di ba? But Jesus was different. Instead of condemning Peter, ang ginawa niya kay Peter, binigyan niya ng mission. Sabi niya, feed my lambs. Ang sinasabi dyan, hindi niya sinasabi kay Peter na, nako, mag-alaga ka na lang ng tupa. Total, wala ka namang silbi, dininay mo ako, hindi ka pwede simbahan. Actually, ang sinabi dyan, yung mga followers ko, alagaan mo. Build my church. Palaguin mo tong ministry. I am commissioning you. Jesus restored Peter. And just the same way, even tayo sa ating failures, God wants to restore us. God wants to commission us. Amen? And siguro tayo, every time yung attitude natin, every time nakakamit tayo ng failure, ang iisipin natin, Lord, bakit mo hinahayaang mangyari sa akin to? Nakapagtanong na ba kayo ng ganyan? Every time may nangyayaring masama, Lord, why did this happen? And today, yan ang aking topic ng ating 3 points. Ano ba ang purpose ng failure? Bakit ba merong mga ganyan? Okay? By the way, hindi ko sinasabing ang Diyos ang nagkukos para mag-fail kayo. Ang sinasabi ko is when we ask, Lord, bakit nangyari sa akin to? Then this is our purpose. And yung una dyan, simple. Sinabi ko nga sa inyo, it's because it is through failure kaya tayo natututo. And there's 2 ways to learn. Yung una dyan is when we learn from failure, and the second one is when we learn from the failure of others. For example na lang, ano ba ang mga daladala nyo? Kunyari, yung hawak ninyo lagi, di ba? Yung cellphone. Yung cellphone na hawak nyo. Alam nyo ba na that cellphone, high-tech ba? Amazed ba kayo how you can instantly talk to people, receive messages?
Ngayon, dati, never nating in-expect na yung mga tao sa Amerika, mabi-video call natin, parang kausap natin as if nandito sa harap natin. Hindi tayo magtataka pagka kunyari, in the future, ang mga cellphone, magpo-project na yan ng parang hologram and makikita mo parang face-to-face na yung tao. Because many years ago, they never expected na kaya mong tumawag. I lived in a time na kung gusto kong tumawag sa Amerika, alam niyo yung kailangan namin gawin? Kailangan namin muna mag-dial ng 109. 108 ba? 108. Even tumawag ka sa Bacolod, kailangan mo mag-long distance or overseas call. Tatawag muna kami sa operator, ibibigay namin yung number na dapat nilang tawagan. Tapos yung operator na yon, pag na-contact na niya, tsaka kami tatawagan. And ang binibilang sa amin is per minute. Ganon kagrabe ang panahon dati namin. At kung sakali mong kwento na someday magiging parang libre yan, data lang ang kailangan mong bayaran, makakausap mo sila, may video pa. We would have said, naku, nananaginip ka, imposible yan. Nakaka-relate ba yung mga ka-age ko and older? Di ba? Minsan makikitawag ka pa sa kapitbahay mo, pwede bang makitawag dyan? Emergency lang. Tapos galit na galit ka pag yung kapitbahay mo, 5 minutes na, nandun pa rin sa telepono. Excuse me, may tatawagan din po kami. Ngayon, everybody has cellphones. But did you know na yung cellphone na hawak ninyo is a product of many failures? Alam nyo kung ba tayo nakikinabang? Because they failed for us. Hindi tayo yung nag-fail. Tayo ni-receive na lang natin yung produkto ng kanilang mga pagkakamali. Many years of experimentation day by day. Ilang beses sila. But can you just imagine kung sinabi nila, sige na, stop na. Hanggang ngayon, landline pa rin tayo. Amen? Agree? 'Di ba? Sabi dito sa John 16:18, when He comes, He will convict the world about sin, righteousness, and judgment. Yung mga nakita natin pagkakamali ng ibang tao, eventually dapat yung Holy Spirit, kinoconvict na rin tayo pag nakita natin yan sa iba eh. Hindi na tayo nag-aantay na tayo mismo yung madapa. Although sometimes, dahil sa katigasan ng ulo natin, talagang kailangan na tayo mismo yung maka-experience. Yung mga teens, na kahit ilang paulit-ulit mong sabihin na, guard your heart, guard your heart. Ano mangyayari? Bukas makalawa makikita mo, meron silang ka-holding hands. Tama ba yun? Diba? Merong mga tao na, at saka yung number of times na mag-fail, bago ka matuto, iba-iba yan. Sa ibang tao, 1 is enough. Sa ibang tao, kailangan 10 times bago sila matuto. Yung iba naman talagang they never learned. Kaya nga yung iba, yung mga anak nila, panay yung mga panganay, di ba? Yan. Sabi nga dito, ni Warren Buffett, isa sa mga bilyonaryo sa Amerika, one of the richest man, sabi niya diyan, it's good to learn from your mistakes, but it's better to learn from other people's mistakes. Tandaan niyo yan. Sabi dito, Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Okay? Sino sa inyo gusto ko yung every time pinagsasabihan kayo, every time na nagfe-fail kayo, tuntuwa kayo, sarap kayo, na parang paulit nga? Alam mo, lalo na sa akin, pagka kunyari nagbe-bid kami sa mga projects, every time na may mga revision, nako, hate na hate ko yan. To the point na si Monique na lang yung minsan yung tumutuloy. Dahil alam niya how much I hate repeating. Kasi para sa akin, every time nasabihin ng kliyente, maganda, pero meron lang ako gustong i-revise. Ang rinig ko doon, fail. And it's not good. Pero, so sabi dito, no, it's painful, but later on, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Okay? So sabi dyan, pagka kunyari yung bata, nag-aaral yan na maglakad. Ilang dapa kaya ang kailangan niyang maranasan? Ilang kayang sugat ang kailangan niyang matamo? Diba? Marami. Pero dapat niyang malaman that every time mag-take siya ng wrong step and nadapa siya, it teaches him. It gives him stronger arms and stronger knees. Hindi masarap ang failure, but it makes us strong. Amen. Okay.
Number 2. So yung una, ano yung una? Failure teaches us. Pangalawa, failure reveals and refines. Sabi dito, 1 Peter 1, 6 to 7. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. For have come so that the proven genuineness of your faith, or of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So pagka daw tayo, when we fail, nare-reveal yung mga problema sa atin. At itong mga revelations na to, it becomes like refining fire. So, kunyari, ang gold, pagka yan nire-refine mo, dinadaan mo yan sa matinding apoy. Okay? Is everybody still here? Ang gold, dumadaan yan sa matinding apoy. Ang apoy, mainit, nakakapaso. Okay? Pero itong apoy na to, lahat ng mga impurities ng gold, sinusunog niya. Para ang matitira na lang is yung gold. Magiging pure gold siya. Noong nagsimula, it was gold and several other substance. Okay? Last week, tinuro ni Pastor Alex, sabi niya, how are you when you are corrected? Meron pa nga siyang pinatayo dito, di ba? Si Marwil. At sinabi sa kanya kung ano yung mga issues niya. Okay? Sana tayo by now na put that into practice. Na if you are the receiver, kayo yung tumatanggap nitong mga puna. Masakit yan, pero tatanggapin nyo siya as points of improvement. Teens, are you here? Grabe, hindi ko pala makita yung iba, no? Okay? Di ba? Tatanggapin nyo siya as points of improvement. Ang attitude dapat natin, sabihin natin dun sa tao, thank you. I appreciate that. Kasi kung ako yan, hindi ko yan makikita. Hindi ko napapansin. Hindi ko napapansin, may amoy pala yung aking kilikili, may bad breath pala ako, baliktad pala yung suot ko, bukas pala ang aking zipper. So, imbis na mahiya, dapat nating sabihin, thank you. Kung ikaw naman ang magsasalita, tandaan mo, it's good to speak the truth, but always speak the truth in love. Diba? Kumbaga, vitamins, kailangan mong lagyan ng coating para madali siyang inumin. Okay? Ang purpose kasi natin, tandaan nyo, we want to refine the person, hindi condemn the person. Now, pagka ikaw, lagi mong tinatago ang inyong mga failures. Oh guys, please listen, okay? If you are always hiding yung mga failures mo sa buhay, para kang pumupunta sa doktor, and then pagka tinanong ka kung anong problema sa'yo, alam mo sasabihin nyo? Ano mangyari pag pumunta ka? O ano bang nararamdaman mo? Actually, hindi. Wala naman. Sarap nga ng pakiramdam ko ngayon eh. Ano sasabihin sa inyo ng doktor? Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Sayang yung pila mo. Umuwi ka na. Diba? Once you get real with your failures, refinement happens. Siyempre, ang mga failures mo, merong consequence. Kasi may mga tao, pagka nag-fail, tuwan-tuwa pa sa failure nila. Talagang proud na proud eh. Diba? Katulad yung isang beses, meron nga ako shinare eh, na merong nahuling lalaki sa BGC. Tapos, nung ini-interview siya, nahuli siya na high siya. Sabi niya, oo, high ako. Bakit? High ako mula umaga hanggang matulog, high pa rin ako. Ano ngayon? O, diba? Nakita niyo yun? May ganun. Diba? Kailangan, katulad ni Peter, repentant dun sa iyong failure. You acknowledge your failure, but you're also repentant. You're not proud of your failures. Diba? Hindi ko sinabing i-post nyo yung mga bagsak nyong grades. Diba? Hindi kayo ganun. Okay? Sa school, sino mga nagsuschool? Nagsuschool? Diba meron kayong mga midterm exam? Para sa may midterm exam na yan? Sa inyo ba recorded ang midterm exam? Ano mas importante, midterm or finals? Finals, di ba? Bakit? Because yung midterm exam is meant para makita, natututo ka nga ba?
Para pag yung midterm exam, nakita mo bagsak, meron kang kalahating term para habulin mo yan sa iyong grades. Di ba? So, ganyan, pagka nakakatanggap tayo ng failure, it refines us. So, pagdating ng midterm, tapos bagsak ka, ano dapat mong gawin? Nako, dapat yata bawasan ko yung Mobile Legends. 'Di ba? Kasi masyado yatang dapat yata mas magpapapasok ako, aagahan ko na ngayon. Bakit? Because it refines. No one likes being refined, but it's necessary so that we can improve. Paano lalabas ang gold kung ayaw nung bato magpasunog? Yung iba sa atin natatakot magpa-check. Lalong-lalo na pagdating sa doktor, yung mga matatanda na, ayaw nila magpa-check kung sakaling meron silang mga breast cancer, pagdating sa mga lalaki, yung prostate cancer, ganyan. Bakit? Natatakot akong malaman yung totoo eh. Kailan mo gustong malaman? Pagkahuli na ang lahat. Di ba? That is what failure does to us. It reveals and it refines. Naintindihan nyo? Tignan nyo to. This is the statue of David. Ginawa ito noong 1501. Kinumission dyan yung sikat na sculptor ngayon, si Michelangelo. But did you know na nung time nagbinigay sa kanya tong commission na to, binigyan lang siya ng malaking bloke. You know how high the statue is? 17 feet. 17 feet high. Tapos yung batong binigay sa kanya, nireject niya ng dalawang sikat na sculptors. Sabi nung dalawang sculptor, the marble is too imperfect. Hindi to pwedeng gawing statue. Nung binigay kay Michelangelo yan, he started working on it. And it took him about 3 years. Eventually, na-complete niya yung kanyang masterpiece, which is now called the Statue of David. Nung in-interview siya, kung paano niyang ginawa yan, sabi niya, simple. I just chipped away anything that did not look like the David I had envisioned. Okay? So, ang refinement natin, parang ganyan, every time tayo nagfi-fail, alam natin, uy, hindi pala ito ang goal ni God para sa atin. Imbis na sisihin natin si God na, Lord, ikaw talaga, kala ko ba love mo ko, ba't mo ko pinayagan na ganyan, ma-heartbreak, maganyan, di ba? No. It's a refinement. At ito yung pinapakita sa atin ng Diyos na, uy, this is not my plan for you. Hindi dyan. Hindi kita dito pinalagay. Diyan sa trabahong yan, hindi yan trabahong para sa iyo. Yung course na tinitake mo, hindi yan yung course na para sa iyo, kaya hindi ka dyan nag-excel. I want to use you in another course. Okay? Amen? And tandaan nyo, there's a David inside every one of you. Waiting to be chipped away. Waiting to become a masterpiece. Pero kailangan, willing kayo to go through failures. Amen? Sabi dito ni 3-4, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi niya, every time tayo natetest, every time tayo nagfe-fail, at least ang nawo-work out sa atin yung ating endurance. Sino ba ang nag-e-enjoy sino sa inyo ang gustong-gustong napapagod kayo? Sino ang gustong-gustong hinihingal kayo at pinapawisan? Pero ba't merong nagja-jogging? Bakit pag may umaga, merong mga nagba-biking? Di ba? Ba't may mga nagwo-workout? Di ba? Kami nagwo-workout kami paminsan-minsan, pero mo honestly, minsan may mga days na kailangan pa akong pilitin. Di ba? Hindi naman masarap. Pero kinakailangan eh. Kinakailangan. It's part of our discipline. Di ba? So, pagka nag-fail kayo, anong dapat nyo gawin? Persevere so that you can be better. Sabihin nyo sa persevere so that you can be better. Point number 3. Failure wakes us up. Sabi dito sa Romans 13, balik tayo ulit kay Paul. Sabi niya, and do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up. Sabi niya dyan, hoy, oras na para ikaw ay gumising from your slumber. Because our salvation is nearer now than we first believed. The night is nearly over, the day is almost there. So let us put aside the deeds of darkness and put on the whole armor of light. Alam mo, every time we fail, it keeps us on our toes. Ano ibig sabihin nun? Pagka kunyari, lagi kang panalo ng panalo, ang nangyayari sa atin,
nagiging overconfident tayo eh. Nagiging overconfident tayo and we take things for granted. Tignan mo, marami sa mga mag-asawa, they're already taking their marriage for granted. Hindi na sila nagde-date, hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagiging sweet sa bawat isa. Until something tragic comes. Biglang nalaman ng isa, uy, meron pala akong sakit. And then doon niya nalaman, ako, anytime pala pwedeng mawala ang aking mister. O kaya yung iba naman, doon nila malalaman, nahuli yung lalaki, mayroon palang babae. And that's the wake-up call. Tsaka niya makikita sarili niya, grabe kasi pala pinabayaan ko na yung sarili ko. Pinabayaan ko ng pamilya ko. Masyado ako naging focus sa aking trabaho. It's a wake-up call. Failure wakes us up. Nagets niyo yun? Malinaw ba yung explanation na yun? Alam niyo ako, ang course ko before nung college is management. And gusto ko lang kayong turuan ng konti dun sa management process. Ito, pwede nyo itong gamitin kahit saan. Okay? Ang tawag nila dyan, PDCA cycle. PDCA cycle. Actually, nung panahon ko, iba pa yung mga tawag namin. Pero nung ni-research ko habang ginagawa ko tong message, eto na pala ang tawag nila dyan. Ang PDCA, acronym yan, ibig sabihin, una muna daw tayo magpa-plan. Tapos, yung plano natin, gagawin natin. Tapos, i-check natin yan kung yung ating ginagawa is according to our plan. Tapos, pagka hindi, syempre, wala namang perfect na plano, tsaka natin yan aaksyonan. Tignan natin para mas maano. Kunyari sa mga estudyante, ang plano mo, sige, gagawin ko para meron kang gustong puntahan, gagawin ko, mapuntahan ko siya, mag-iipon ako. Ito yung aking plan of action. Okay? So, eventually, in-implement mo. Pero nalaman mo, naku, ang lapit na ng retreat. Wala pa ako sa kalahati ng naiipon ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? Mag-iisip ka ngayon ng ibang pwede mong idagdag. That's the adjustment na gagawin mo para ma-achieve mo pa rin ang iyong goal. Okay? So, dito sa ganito, ang failure is, pagka nag-check ka, nakikita mo kung saan ka nag-fail. And then, you wake up. Para alam mo na, uy, meron pala akong mga dapat na in-adjust. Alam mo kung walang failure, ang sarap ng buhay ng lahat ng tao. Gawa lang tayo ng gawa kung ginagawa natin everyday. Life will probably be routinary. But because of failure, nare-realize natin, uy, meron pala akong mga dapat baguhin. Every time nag-aaway kayong mag-asawa, doon mo nare-realize na, akala ko pa naman perfect husband ako. Yung pala, meron pa palang mga things na dapat kong baguhin. Okay? Kaya alam mo ko, honestly, I love feedback. Because feedback for me is a wake-up call. That marami pa akong mga dapat i-adjust. Because I admit, hindi naman ako perfect. Meron na bang perfect dito? Wala, di ba? So ano ba yung mga bagay na dapat nating i-adjust? Okay? So kunyari nagising ka, okay, meron pala akong mga mali. Every time na makita mo, bakit ako sumablay? Bakit ako nagsina naman? Or bakit hindi ko na-achieve yung aking goal? Then tignan mo. Tandaan nyo, tayo, we are body, soul, and spirit. Pag nakita mo na ang problema sa akin is physical or sa body, ang dapat mong gawin, it's discipline. Then it's a habit that you need to form. Kailangan mong ma-identify kung saan ka nag-fail eh. Okay? It's a habit that you need to form. Sabi sa 1 Corinthians 9:27, sabi ni Paul, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself will be disqualified. For example, sinabi nyo, Pastor John, ano ba ang, alam mo, meron lang kami sanang feedback sa iyo eh. Alam mo, ang galing-galing mo mag-preach, pero hindi namin na-feel yung ginagawa mo talaga yung pinipreach mo. So ako naman, ang sakit nun ah. Pero teka nga, tignan ko nga. Oo nga, medyo ako, masyado nga akong harsh sa kanila. 'Di ba? So titignan ko ngayon yung sarili ko. Nakita ko, it's the daily things that I do. That's the problem.
So, ang gagawin ko dyan, I'm going to discipline, okay, ano yung mga things na magiging intentional ako and gagawin ko yun. Nagets nyo? Adjustment is in the body. Yung iba naman, sa soul. At tandaan nyo, yung soul, 3 parts yan. Pagdating kunyari sa heart, bakit ba ganun? Lagi na lang akong nabo-broken hearted. Okay? E tignan nyo ito, sabi dyan sa Proverbs 4:23. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. May iyan, ha? Okay? So, pagka kunyari heart, tignan mo. Bakit ba yung puso mo napunta na naman sa mali? Eh, wala. In-expose mo na naman kung saan-saan. It can be a guy, it can be a vice, it can be something else. A distraction. Di ba? At sabi dyan, kasi kung ano nasa loob ng puso mo, yung body natin susunod lang. Di ba? Kunyari, kung talagang mahilig sa games, yung games nasa heart, eh kahit anong bantayin mo dyan, magi-games at magi-games yan until you change the heart. Amen? Nakagigets nyo? I hope you guys are learning. Ano pa yung second part ng soul? The mind. So yung una is the heart, the second is the mind. Ano naman yung sa mind? Sabi dito, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Ang problema, hindi mo naman alam yung knowledge of God kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible. So paano mo makukuha yung mga truth na sinasabi sa'yo? Kunyari, may nagsalita sa'yo. Ever since bata ka pa, sinasabi na lagi sa'yo, alam mo ikaw, bobo ka talaga. Bobo ka talaga, bobo ka talaga, bobo ka talaga. So ikaw lumaki ka, yun ang nire-receive mo. Di ba? Yun ang nire-receive mo. Siguro kulang-kulang ako. Siguro kasi yung mami ko nung bata, hindi uminom daw ng vitamins. Kaya medyo yung utak ko, ganyan. Meron daw akong ADHD, kaya ako makulit. So nire-receive mo yun. But the Bible says, lahat ng mga truth na sinasabi sa'yo, kunyari sabihin sa'yo, anak ka ng demonyo. Di ba? Kasi ang kulit-kulit mo, anak ka talaga ng demonyo. Eh ngayon, pagka nagbabasa ka ng Bible, sasabihin mo, sabi dyan, no, we demolish arguments, every pretension, lahat daw niyang pagkukunari na against the knowledge of God, na contrary to the Bible. Hawakan mo yung thought na yon na sinabi sa'yo na, anak ako ng demonyo. Teka, hindi eh. Sabi sa Bible, I am a child of God. Di ba? Hindi to totoo. Sisirain ko to, kasi nungalingan yan. Galing to sa kalaban. Sabihin mo to sa tao nagsabi sa'yo nun, since ikaw, liar ka, kung ako tingin mo anak ako ng demonyo, sinasama, ikaw siguro yung demonyo. Di ba? Ikaw yung liar eh. Di ba? Pag sinabi sa'yo na, wala, tatanda kang mahirap, no. May riches in the riches of Christ, di ba? Yun ang sasabihin mo. Yun ang sinasabi diyan, change your mind. Baka kaya ka nag-fail kasi yung utak mo, hindi ka pa nagsisimula, failed na. Di ba? Pagka kunyari ikaw titira ka ng basketball, ang iniisip mo dyan, hindi ito papasok, dito papasok. Pag tinira mo yan, hindi yan papasok. It's all in the mind. Pag nagtitake ka ng test, ang iniisip mo dyan, ako, babagsak ako, hindi ako nag-aaral, babagsak ako, hindi ko nag-aaral. Anong mangyari sa'yo? Papasa ka? Perfect score? Hindi. Babagsak ka. Di ba? Okay? The mind is powerful. The mind is powerful. Pagka nilagay mo sa utak mo, nakita niyo yung self-deception kanina? Kasi pag tinanim mo sa isip mo na pogi ka, pogi ka, pogi ka, alam mo mangyari sa'yo? Hindi magbabago ang mukha mo. Hindi magbabago ang mukha mo. Pero feeling pogi ka. Di ba? Mag-aastang pogi ka ngayon. Di ba? Magkakaroon ka ng lakas ng loob na manligaw ngayon ng mga babae. Bakit? Kasi niloko mo yung sarili mo eh. Okay? Deception yon, deception. Pero dapat, pagka in-admit mo yung truth, and then ang gagawin mo, yan, mag-aayos ka. Di ba? Mag-aayos ka. Pero tignan nyo to, sabi dito, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants, and the Spirit gives us desires that are opposite to what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Now, okay, listen guys, alam nyo yung pagbabago ng isip, it's not easy. Easier said than done. Ang daling sabihin na, it's all in the mind. Basta isipin mo, positive thinking, kailangan, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Pero isipin mo, paano mo sabihin mayaman ako, hinahabol ka nga ng landlord. Hindi ka nga makadaan dito kasi inatangan mong kapitbahay.
Nandyan eh. Nakita mo, nasa labas. So, ang gagawin mo, iikot ka ngayon ng daan. Di ba? It's all in the mind. Pero tandaan mo, kaya hindi madaling baguhin ng utak. Kasi hindi lang isa yung force na nandyan. Okay? Hawakan niyo yung utak niyo. Okay? Hawakan niyo yung utak niyo. Yan, that's a battlefield. Diyan naglalaban. Okay? Ang naglalaban daw dyan, it's the good and evil. Sabi dyan, my sinful nature, nandito yan. Wants to do evil. Pero, nandyan din yung spirit. Sabi niya, and the spirit gives us the desires to do the opposite of what the sinful nature desires. Di ba? So, pagka kunyari ikaw, lalaki, may dumaang sexy sa harap mo, ang sinasabi ng isang utak mo is, minsan lang yan, tignan mo na, mamaya, wala na yan. Tapos yung ano naman, yung spirit, sinasabi naman sa'yo, wag, bago ka na. Di ba? So, hindi mo tuloy alam kung saan ka titingin, di ba? So, ngayon, napapailing ka na lang. Ganun ang nangyayari. Di ba? So, sabi dyan, these two forces are constantly fighting each other. So, you are not free to carry out your own good. So, kung sakaling mahirap, tandaan mo, may spiritual war pagdating dyan. Okay? Pagdating naman sa pangatlong part ng soul, which is the will. Okay? Yung ating will, ano ang kailangan natin gawin dyan? Sabi dyan sa Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Lagi natin tinatanong, ano ba yung will ni God? Ano ba yung will ni God para sa akin? Ang sabi dito ni Paul, unang-una, yung kaninang hinawakan nyo, the mind, kailangan muna yan ma-renew. Importante to, okay? Kailangan muna natin ma-renew, di ba, Asher? How do we renew our mind? Okay? We renew our mind through reading the Word of God. How many are reading the Word of God? Meron pa ba dito mga walang Bible? May walang Bible? Kahit mga bago. Pag wala kayong Bible, bibigyan namin kayo ng Bible today. Okay? Kasi importanteng meron kang Bible. Kasi pag wala kang Bible, wala kang mababasa. Pag wala kang binabasa, hindi marirenew yung mind mo. Kasi pag hindi na-renew yung mind mo, hindi mo malalaman ang will ni God. Yan ang nakasulat dyan, no? Sabi dyan, be transformed. Pagka daw ni-renew yung mind nyo, matatransform na rin kayo. Yung mga will ni God para sa inyo, magiging will nyo na rin. Kasi pag hindi kayo na-transform, ang laging gusto nyo, unang-una, pagdating sa kinino ang focus nyo. Ang focus nyo, hindi naman sa kagustuhan ng Diyos eh. Ang gusto nyo is, ano yung gusto ko? Kaya kayo walang self-control. Kasi it's all about you. Kahit masama, kung wala naman makakaalam, it's okay. I'll do it. Di ba? Okay lang magnakaw. Wala naman nakakaalam. Di ba? Bakit? It's all about me. Pero, pagka kunyari, ikaw, renewed yung mind mo. Ang iniisip mo, anong gusto ni God? Ayoko ng earthly riches. Gusto ko heavenly riches. Pagka hindi renewed yung mind, pagka nagsaserve ka, ang feeling mo, trabaho. Pagka renewed yung mind, it's a service to the Lord. It's a privilege to serve. Hindi mabigat. Every time tinatawag ako para mag-serve, I love it because I'm being used by the Lord. Mas importante ang ministry sa akin kaysa sa mga ibang bagay na ginagawa ko. Because I am a soul winner. Amen? Di ba? So, sa will, ang kailangan dyan, transformation ng utak. So, body, kailangan discipline it. Soul, you have to renew. You have to guard. And you have to align it with the will of God. Okay? How about the spirit? Paano naman yung spirit ko? Ang problema nasa spirito ko eh. Either, hindi ko pa kilala ang Diyos. Kaya nga, pagka yung spirit, yung tao, hindi pa yan born again, yung spirit niyan, patay pa. Wag mo munang palitan yung utak. Pagka ang tao, hindi pa tumatanggap kay Kristo, ang ginawa mo, sinermonan mo ng sinermonan, lalong lalayo yan. Di ba? Araw-araw pinupuntahan mo. Ganyan. Kunyari dito sa community natin.
Kung laging lalagay lang natin dyan, logo ng Revelation Church, paikot-ikot, tingin mo dadami tayo dito? Siguro konti, pero not much. Bakit? Alam naman nilang may Revelation Church dito. Every December, nag-iingay tayo sa labas. Hindi naman problema yung, ay sorry, hindi ko pastor alam na may church pala dyan. Most people know us here. Di ba? Alam nga nila, every December, meron tayong mga gift giving, kaya dumadami yung tao eh. Di ba? Pero, ang problema, hindi yung knowledge nila na meron church dito. Ang problema, yung spirito nila is not united with the Lord. Kasi sabi dito sa 1 Corinthians, he who is joined to the Lord is one spirit. Nadidislodge yan, pagka kunyari, yung pagtanggap nila dati kay Kristo, emotional lang. Hindi talaga nagkaroon ng one spirit yun with Him. So the being born again never really took place. It was all a receiving, a believing of Jesus in the mind. 'Di ba? Hindi naman porke nandito ka sa church, saved ka na. Hindi porke nag-a-attend ka dito every Sunday, you're assured of going to heaven. Kasi hindi yan ang batayan. Nagets nyo? Hindi porke nagta-tithes ka sa church, okay ka na. Ang importante, you need to be united with Jesus. You need to be united with Jesus. Tignan nyo tong number line. Ito yung buhay natin. Okay? Nandito sa simula, yung iyong natural birth. And that's the start of your life. Okay? Pinanganak ka. Ngayon tayo, pag pinanganak tayo, we are dead in sin. Kahit sabihin mo doon sa tao na, paano yan? Bata pa, nagkakaroon ng kasalanan. Oo, lahat yan may kasalanan. Diba? Nananakit yan. Subukan mo lang, baby. Okay? Pagka baby, lumabas sa tiyan, anong unang gagawin? Iiyak. Bakit? Self-centered yan eh. Meron ba kayo nakakita ng baby nung pinanganak, nakataas agad yung kamay, nagpe-praise the Lord agad? Parang wala pa ako nakitang ganun. Diba? Bakit? Because everybody was born in this world a sinner. We are all dead in sin. But somewhere along the way, may isang tao na nagbakasakali sa inyo, nag-preach ng gospel, and you became born again. Okay? Hindi sumali ka sa isang born again church, wala akong pake kung anong church ka sumali, basta ang importante, nakilala mo si Kristo at siya lang tinignan mo bilang Lord and Savior at binigay mo yung buhay mo sa Kanya. Sabi mo, wow Lord, I received the gospel. I received the gospel. At pagdating dyan, alam mo nangyari sa inyo, you were saved and sealed. Hindi yung seal na animal ha. Seal na selyo. Ikaw ay sinave niya, tapos para kanyang nilagay sa envelope, nilagay ka niya, sinarado niya yung envelope, nandun yung spirit mo sa loob, tapos nilagyan niya ng selyo. Ganun yung nangyari doon. Nagets niyo yun? Ito, this is important guys ha. Kahit hindi niyo napakinggan yung kanina, ito yung importante. At the time you received Jesus, He took your spirit, united it with Him, He placed it in an envelope, sinil niya, nilagyan niya ng stamp, yung seal. Okay? And at that point, you were saved. After ma-born again, nagkaroon ng process, yung sanctification. Yan yung binabago ka ng Diyos. Diyan nangyayari lahat ng mga pinag-usapan natin kanina. Yung mga disciplining my body, the renewal of the mind, the aligning to God's will. At pagdating dito, andyan pa rin ang failure. Andyan ang failure. Gagawa ka pa rin ng kasalanan, may mga kung ano-anong mga pangyayari pa rin sa buhay nyo na hindi maganda. Sometimes yung iba nagtataka, bakit ganun? Kung kailan ako naging born again, tsaka pa ako naghiniwalayan ng aking asawa, tsaka pa ako dinikdik ng aking mga pamilya. Diba? You are in the sanctification process where you still fail. Okay? Now, eventually, magkakaroon ka ng either physical death. So, after the physical death, ikaw ngayon, nag-aantay ka na lang doon sa Abraham's bosom. Hindi ka pupunta sa langit. Okay? So, yung sabihin niya na pag kami namatay, sabihin, ay, nasa langit na siya. Wala po siya sa langit. Nasa ibang lugar siya, wala pa sa langit. He is in waiting. Nag-aantay. Anong inaantay niya?
Inaantay niya kasi yung Christ return. Now, ibang topic yan, hindi na natin pag-uusapan, pero ang Bible, sinabi niya kung ano yung sequence. Na pagka daw dumating si Christ, may mga mauuna, may sequence yan. So, pagka nangyari na bumalik na si Kristo, suma total, mahaba pa rin yung mangyayari. But that's the time that we will all go to heaven eternally. Sabay-sabay tayo dyan. Pagdating dito, pag-return ni Christ, that's the only time we achieve perfection. Now, itong dalawang to, physical death at saka Christ return, hindi ko alam kung ano yung mauuna dyan. Especially at this time, na kung saan nakikita natin ang mga lindol, ang mga gera, ang kung ano ng mga sakit na lumalabas, it is highly likely that some of us will experience Christ's return during our lifetime. Sarap ba isipin? Exciting, no? Ano yung sealed? Ano bang ibig sabihin nun? Sabi dyan, in Him also, when you heard the word of the truth, the gospel of your salvation. So, nung nasharean ka ng gospel and believed in Him, nung naniwala ka sa Kanya, ikaw daw ay sinil. Bigla kang nilagyan ng selyo with the promised Holy Spirit. Kung hindi nyo ma-imagine kung ano ang itsura ng seal, ano ba itong seal na pinag-uusapan ni Pastor John? Nakainom na ba kayo ng gamot na bago? O laging panay-tingi-tingi lang ang bili? Pag bumili ka ng bote na bago, pwede na umakyat yung ibang worship team dito. Okay? Pag bumili ka, naka-seal yan. Ang seal, medyo may kahirapan niyang buksan. Sabi nga, yung ibang seal, child-proof. Yung iba naman daw, tawag nila doon, idiot-proof. Kailangan ng konting utak para mabuksan mo yan. May way para mabuksan yan. Pero alam nyo kung para saan ang seal? Alam nyo para saan ang seal? Unang-una, it is for protection. Kung ano yung nasa loob. Pagka kunyari, nilagyan mo ng seal yan, sigurado ka na until the time na gagamitin siya, kung ano yung nilagay dun sa loob, yan pa rin yan. Because many of us, genuine yung pag-believe natin kay Jesus. But some of us were doubting. Save pa ba ako dahil gumawa ako ng kasalanan last week? Okay, tanungin kita. Pag ikaw na born again, tapos, nagsinungaling ka, born again ka pa rin bukas? Yes. Paano kunyari, na born again ka, then, later on, nakapatay ka ng tao by born again ka pa rin. Kahit nakapatay ng tao? Alam mo, sa mata ng Diyos, sin is sin. It's the same. Kung answer mo sa una is no, then ang answer mo dapat sa pangalawa, it's no. Kasi para sa Diyos, lahat ng kasalanan, magkakasing bigat. Okay? So, unang-una, you are sealed. Ibig sabihin yan, your spirit is protected. Pangalawa, yung seal, ang nakakapaglagay lang niyan, is yung may-ari. Hindi ka pwede mag-seal lang ng mag-seal ng mga bagay. Di ba? Minsan, pagka kunyari yung mga business, nire-raid, alam mo ang gagawin ng mga nag-raid dyan? Lalagyan nila yan ng tape. Wala nang dadaan dito. Do not cross. Ang naglalagay lang nung seal na yan is a person in authority. Pag ang bangko naglagay ng seal, ibig sabihin yan yung dating may-ari, hindi na siyang may-ari. Ang hindi may-ari, hindi ka pwede maglagay ng seal sa may bahay ng may bahay. Tatanggalin lang nila yan. But ikaw, tandaan nyo, when you believe Jesus, He placed a seal on you. At yung seal na yon is a proof. But from now on, you're already a child of God. And as a child of God, ang dapat nating ginagawa is yung kanyang mga purpose. Pangatlo, the seal is a promise. It's a down payment. Pagka kunyari, binigyan ka ng gamot, tapos meron niyang seal. Siyempre, it's a promise na someday, yung seal na yan, bubuksan. Hindi yan sinil na forever na nakaseal. Someday, the seal will be broken. At pagdating nga sa Revelation, meron din nga mga seal doon na binabanggit. That only
Jesus could open. So, balik tayo ulit. Body, soul, and spirit. Tandaan nyo, pag yung pagbabago nyo, galing sa labas. Ilan sa inyo may mga anak? May anak, di ba? Pag may anak ka, natural lang, pinagsasabihan mo. Pero, kung lagi mo lang pinagsasabihan na, wag mong gagawin to, wag mong gagawin to. Ang nangyayari dyan, it's an external change. Kasi, sinusunod yan dahil takot sa'yo. Even dito sa post-ad, ganyan din. Implement kami, lalagay kami ng memo. Pero kung hindi nila naintindihan kung bakit nila kailangan gawin yun, alam niyo ang mangyayari? Change is temporary. Change is temporary. Pag hindi ka na nagbabantay, subukan mo, magbakasyon ka isang buwan. Pagbalik mo, lahat ng rules na sinusunod nyo dati, yung iba doon, hindi na ngayon sinusunod. Bakit? External change. Okay? Pero, kung ang change nanggagaling sa a new spirit, pagka ang spirit naging united yan with Christ, maybe hindi immediate, but you can be na a person united with Christ will bear fruit. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? You will know them by their fruits. And ang isa sa mga fruit natin, or yung ating main fruit, is our love. Yung mga youth, nakikinig ba kayo? Ano ang ating fruit? Love. Okay? Is the Spirit producing more love in you? Kasi pagka nagpo-produce ka niyan, eventually yung way of thinking mo, magbabago. And habang binabago sa'yo, yung utak mo, you don't need someone telling you na mali yung ginagawa mo. Eventually, yung Holy Spirit na ang magko-convict sa'yo, at yung body mo, mag-iiba na rin ang iyong mga actions. Di ba? Parang yung dati, alam nyo, nung bata ako, mahilig talaga ako sa girls. Womanizer ako nung dati. But when I received Jesus, hindi ko na kailangan na bantayan at sabihin na mali yan. Eventually, it was all automatic. The Holy Spirit in me is the one teaching me what to do. Diba? Kasi maraming mga asawa ang ginagawa nila, babantayan lang nila yung asawa nila. Kami, meron din kaming trackers. So dahil sa cellphone, alam ko nasan ka. Pero yung tracker, anong mangyari sa buhay mo kung araw at gabi ang ginagawa mo, binabantayan mo lang yung tracker? Masaya ba yung ganun? Diba? At saka hindi mo naman gusto na yung asawa mo nagbabagong buhay dahil may tracker. Mas masarap isipin na nagbagong buhay siya because Jesus is inside him. Di ba? Yan. So, let's summarize ano ba yung purpose ng failure sa ating buhay. Failure teaches us and others. Others learn through our failures. Yung failure nagre-reveal sa atin kung ano ang mga problema at saka ano yung mga things na kailangan nating baguhin. And failure also wakes us up. It wakes us up to the things that we need to adjust.